Wow! Merry Christmas na! Grabe naman yan. Magandang buhay, a blessed Sunday para sa ating lahat. Mga nanonood dyan sa ating Facebook Live at even yung mga nandito sa ating Zoom. And right now, it's 24 days until Christmas. And 29 days na lang. Patapos na naman ang taon. Grabe, no? 30 days pa pala. 31 pa lang December. Pero grabe, no? As we finish the year strong, we always do this consistently every Sunday, 8 p.m., our spiritual gathering. Sa mga laging nakasubaybay. Again, ako si Renz, isang negosyante and the follower of Christ. And sobrang nakaka-bless lang, no, na we've been doing this 4 years. Grabe, no? Consistently. And talagang nakakatuwa lang, no, to see our community grow online and offline. Lalong-lalo na yung mga taong nasa iba't ibang panig ng mundo. Grabe, ano? And nakakatuwa lang din kasi patuloy tayong lumalaki, patuloy na madaming tao ang nakakarinig ng gospel and sobrang blessing lang din. That's why we do this every Sunday consistently, no? Walang palya because we want to spread the gospel, spread the good news kahit kanino. Kung nandyan ka sa Facebook Live or kung nandito ka man ngayon sa ating Zoom, you are very much welcome, diba? Lagi nating uunahin si Lord kasi this is the very first day of the week. So might as well simulan natin to with God, o diba? And syempre, bakit nga ba natin ito ginagawa every Sunday? To give back all the glory to Him. Diba? With all of the blessings, with all of the breakthroughs, with all of the challenges as well. Diba? Hindi lang dapat yung mga good ang pinagpapasalamat at pinagpapasalamat mo din yung mga challenges o yung mga situations na meron ka ngayon. Because yan ay binigay sa'yo, yan ay God allowed that for you to happen. Talagang yan, kasama yan sa pag-grow natin, no? So from where you are at the beginning of the year to you're now here. Grabe, at the end of the year na. Ay, grabe, no? Sobrang nakaka-bless. Kaya naman we always begin this with our grateful Genesis or grateful beginning. No? Ano ba yung mga bagay na pinagpapasalamat mo? May it be a breakthrough, may it be answered prayer, or may it be a challenge. So, lahat yan, di ba? Kahit anong mga pinagpe-pray mo, grabe, dapat lahat yan pinagpapasalamat mo. Ako, number 1, pinagpapasalamat ko. I'm grateful for this life. Grabe, no? Ang daming tao, di na umabot ng December 1. Daming tao na maaaring nakahiga ngayong December 1. Maaaring nasa ospital, nasaan man, pero right here, right now, nandito ako ngayon sa harap nyo, doing this live. So, I'm very much thankful for this life, no? And the mere fact na napapanood mo to ngayon, naririnig mo to, or maybe nasa team replay ka, you're very blessed because we still have purpose in this life. Diba? Kung hindi naman tayo magigising kinabukasan, ibig sabihin, tapos na ang purpose natin sa mundo. Pero thank God, diba, na may purpose pa tayo. And I'm very grateful for the gift of time. No? Grabe, we have a time for everything. To eat, we have a time to sleep, we have a time to do everything. No? There's no such thing as busy. Kasi pare-pares naman tayong binigyan ni Lord ng 24 hours. No? Minsan lang, makulit lang talaga tayo. No? Mihingi pa ng extension. Baka pwedeng, parang Guda, no? Open 25 hours a day. Isang kainan yan dito. Pero anyway, sobrang pinagpapasalamat ko din. Yung mga taong nakausap ko this week, kilala ko man o hindi ko kakilala. Maybe, may it be strangers, partner. No? Na sobrang nakaka-bless lang. Kasi God placed me here. This position na alam mo yun, makausap yung mga tao, no, makausap ng mga strangers na talaga namang we can also spread the gospel, we can also spread, no, kung ano yung mga blessing na dumadaan sa atin. Kumbaga daluyan na tayo.
Thankful for the gift of technology. Grabe, no? Kahit online, nagkikita-kita pa rin tayo, nagsasama-sama pa rin tayo, no? Kahit nasaan ka man, nasa ibang panig ka man ng mundo, at umaga man o gabi man dyan, pero recorded to, pwede mo pa rin panoorin, replay, or nasa YouTube din tayo, o 'di ba? Grabe, lahat na ng platform, wala nang dahilan para hindi mo marinig ngayon ang kung ano man ang maririnig mo ngayon. Thankful for the gift of community, the spiritual family. Sabi, no, prayer warriors. I'm thankful as well for my family, 'di ba? I'm also thankful for the gift of salvation. Grabe, no? Grabing great. Araw-araw as we go deep, no, talagang mas na-appreciate mo yung bagay-bagay. No? I'm thankful for the service a while ago. I'm thankful for the people that surrounds me. I'm thankful for our pastor for always being here, no. Dami ko pinagpapasalamat, baka hindi na naman ako matapos, no, pag di ako tumigil. Pero anyway, kung meron ka mga bagay na pinagpapasalamat, you can comment down there. No, we would love to read and pray for you as well, no, and even yung mga nandito. Siyempre, hindi na natin para patagalin. Nakita niyo naman, Christmas na Christmas. Our spiritual gathering entitled Christmas, a Season of Recovery, to be led by our Pastor Ralph Dulman. Praise the Lord, no? Good evening, good morning, and good afternoon sa ibang viewers or sa mga tao sa around the world, no? Kasi itong platform natin ay talagang hindi lang dito sa Pilipinas, but anywhere, anytime you can watch this, no? So, thankful ako again also because isang taon na palang nakalipas at nandito pa rin tayo magkasama and praying tonight will be a night of recovery, no? So, kahit online lang ito, alam ko ang Word of God ay parang uh, sharper than double-edged sword na kayang mag-penetrate kahit kanino. Let's just be willing also to open our ears. Sabi nga ng Bible, those who have ears, let them hear. And so tonight, as we listen to the Word of God, by faith, we pray, and I pray that we will recover kung ano man ang pinagdadaanan natin. So, let's pray first as I start. Lord, help us understand your word. Holy Spirit, may you be with us. Anoint your servant, empower me, and also all of us as we listen to your word, to your truth. May your Holy Spirit speak, and may we find instruction, correction, encouragement, and even enlightenment as you speak your words through your servant. In Jesus' name, Amen. So, Merry Christmas po. December 1 na po tayo ngayon, and thank God before 2024 ends, no, we will have this new series about the Christmas and about the life of Jesus, and we will visit the writing of Matthew, one of Jesus' apostles. So, and when you read Matthew, you will always start with the genealogy of Jesus, or in short, family tree in Jesus Christ, earthly family tree, which actually hindi lang earthly because if you have a relationship with Jesus, it will be eternal. So hindi lang dito sa mundo, it will be eternal. And disclaimer, if you happen to read the genealogy of Jesus, wag mong isipin na kung nauna si Abraham, then si David, o mas nauna pa si Adam, wag mong isipin na si Jesus na late sa pagdating sa earth. Yes, dumating siya later na. Pero don't forget, He is also God. He is here before Adam, before anyone na create niya. Because Jesus Christ, nandun na siya kasama ng Father and the Spirit, and they created us, no? God created us. We have one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, siguro, as we talk about recovery, kung tayo ay may pinagdadaanan, hopefully okay ka lang ngayon, pero kung meron kang pinagdadaanan,
kahit ilang Christmas party pa ang atinan mo this December, kahit ilang gift pa ang matanggap mo, or kahit ilang bonus pa ang dumating sa buhay mo, if there's no recovery in our lives, no, magiging hindi siya joyful celebration. Tama? No? Hindi madadaan yan sa gift, sa cash, sa kung ano-anong parties. Pag merong something in our lives na hindi pa recovering, it could be in our marriage, it could be in your personal life, meron kang struggle, meron kang mga spiritual or demonic bondage in your life, you're still in darkness, meron kang psychological or depression, meron kang anxiety, or sa business mo, hindi ka makabawi-bawi. So, recovery is a wide scope. No? When we talk about recovery, hindi lang siya finances. It could be your relationship. It could be your personal struggle. So I pray tonight, as we come to the Word of God, may we find Jesus Christ, our healer, and experience His healing power. Yun yung prayer ko sa atin lahat. Okay, so let's go to our verse found in Matthew chapter 1, 1 to 17. Kung babasahin ito ni Lawrence hanggang sa verse 6 lang, parang masasabi mo, meron bang lesson kung puro lang pangalan ang nandito? Usually yun ang struggle ng mga pastor at ng mga nag-aaral ng Word of God. Pag nadako sila doon sa part na history ng mga pangalan, ng mga places, sometimes it's hard if we cannot discern the message of God. It's hard to say, ano bang lesson dito? Ano bang matututunan kung puro pangalan yun na nakikita natin? Now, can we read, Lawrence, yung verses 1 to 6 lang muna? This is the genealogy of Jesus of the Messiah. Son of David, the son of Abraham was the Isaac, Isaac the father of Jacob, the father of Judah, the father of Perez, Zerah, whose mother was Tamar. Perez, the father of Hezron, Hezron, Ram, Ram, the father of Aminadab, Aminadab, the father of Nashon, Nashon, the father of Salmon, Salmon, Boaz, Rahab, Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth, Obed, the father of Jesse, and Jesse, the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Okay, pause. Nakita nyo, mga babae na may pangalan na font na green, si Tamar, si Rahab, si Ruth. And later sa verse 16, si Mary, naka-green din ang pangalan. Ano ang punto ng writer? Bakit niya in-include ang babae? Usually, when they talk about genealogy sa kultura ng Israel, ang ini-mention lang mga kalalakihan. They will talk about the patriarchs. Diba? The faith of Jacob, the faith of Abraham, Jacob, ano pa ba? The faith of, usually lalaki yan. Pero ito, talagang by the guidance of God, na-include ang mga pangalan ng babae. And this is to point out, para maintindihan nyo, na si Mary, katulad ng mga babaeng ito, hindi siya perfect. Okay? Kasi ang paniniwala ng lahat, dahil si Mary ang naging mother ni Jesus, perfect siya. Wait muna. Let's study. Itong si Tamar, sino nga si Tamar? Mother siya ni Perez and Zerah na anak ni Judah. Alam niyo ba, pag binasa niyo yung background nito, si Tamar po, father-in-law na si Judah. One of the sons of Israel or Jacob. Si Jacob, later tinawag na Israel, nagkaroon ng 12 sons, 12 tribes. Si Judah, nagkaroon siya ng anak kay Tamar. Sino si Tamar? Si Tamar, daughter-in-law niya ito. Bakit nagkaroon ng anak? Kasi si Tamar, if you study this, nagkaroon na ng problema, pwedeng hindi na siya makaanak. So sabi niya, pwede bang asawahin ko yung youngest son mo, Judah?
para magkaroon pa ako ng lahi. Kasi sa kanila, sa kultura nila, pag nag-stop yung lahi mo, wala ka ng descendants, parang sinumpa ka. Naintindihan niyo? So gusto niya magkaroon ng lahi. Ayaw ni Judah na asawahin ni Tamar ang kanyang bunsong anak. Ang nangyari, si Tamar nag-act as prostitute. Nagpanggap na prostitute doon sa city gate ng kung saan sila nakatira. Usually, yung mga prostitute, dyan din yan sa city gate kung saan dumadaan ng mga tao. One night, si Judah, itong si Tamar, pinick up niya. Si Tamar, na one night stand kay Judah, nagkaroon ng anak, Perez and Zerah. So this is not prescribed by the Bible na dapat ganito yung gawin natin. Na dapat mag-pick up ka ng ano ba? Prostitute. Hindi yan piniprescribe ng Bible. Dinescribe lang na merong hindi magandang nangyari dahil si Tamar na father-in-law niya si Judah, nagkaanak siya doon. Di ba? Hindi dapat yon. Kung sa Tagalog, father-in-law is tawag doon. Father-in-law. Ah, ano sa Tagalog yung father-in-law? Sige na, okay na yon. Tagalog naman kayo, di ba? Intindihan niyo na yon. Father-in-law, hindi ata tito eh. Manugang. Manugang. Ayun, manugang, tama. So hindi dapat 'yon, no? Pero may nangyari. Ang curious dito sa akin bilang reader ng Bible is bakit na-include sa family tree ni Jesus ang ganitong babae. This means hindi lahat, no, halos lahat ng nasa genealogy or family tree ni Jesus katulad natin, may pagkakamali, may ginawang kalokohan, may ginawang kasalanan. Meaning nun, good news yun actually, that God can forgive anyone like Tamar. And God can include your name on His list. By His grace yun, ha? Si Rahab, kung naalala nyo, sa ating sermon preaching about Joshua, si Rahab, ano nga siya? Ito, prostitute talaga. Hindi nagpanggap na prostitute. Prostitute talaga. Pero may ginawa siyang maganda. Tinago niya yung dalawang spies nung hinanap na ng soldier ng King of Jericho. So nagkaroon siya ng covenant with the spies na wag siyang patayin pag natalo yung Jericho, city of Jericho, wag patayin si Rahab at ang kanyang family. So si Rahab naging mother ni Boaz. Grabe no? So si Boaz naging father ni Obed and whose mother was Ruth. Si Ruth naman na byuda, and maganda rin yung testimony naman nito, it's because kahit na byuda siya, she remained in her faith at nagpatuloy siya sa Panginoon. Ang kanyang daughter-in-law na byuda rin, nagsama silang dalawa. Tama ako, no? Ruth. And sino nga yung isa? Si Ruth at yung basta. And they remained in their faith sa Panginoon kahit na byuda sila. Okay. So, sabi ko nga sa inyo, itong mga babae, usually, sa genealogy ng mga Israelites, ang mga lalaki lang minimension. Pero ang nangyari, even sila minention. This is to give you introduction that someday, biyanan. Biyanan pala. Yun yung tama. I correct myself. No? Thank you, Sir Glenn. So, biyanan. So, again, ito, pinapakita sa akin, biyanan na lalaki. Okay. Thank you po, Ma'am Richelle. So, dito, pinapakita sa atin na all of these people in the list of Jesus' family tree are not perfect people like us. Okay? But the grace of God, by the grace of God, they were forgiven. Okay. Now, ito ang red font ang kumuha sa aking atensyon at because sa pangalan ng itong red font na ito, nakabuo tayo ng lesson for tonight. Ano ba nangyari? David was the father of Solomon, whose mother, dapat yun yung i-mention, di ba? Yung mother, kasi minention si Tamar, si Rahab, si Ruth, whose mother had been Uriah's wife. Now, nag-shift. Bakit ang minention
yung husband, hindi si Bathsheba. Doon ako na curious. Instead of Bathsheba, bakit si Uriah, ang husband, ang minention bilang father ni Solomon? Okay. Dito ang story natin mag-shift. So, who is Uriah? Sino si Uriah at bakit si Bathsheba na mother ni Solomon hindi na-mention? If you read verse 6, sabi ko sa inyo, ang na-mention si Uriah. So let us visit 2 Samuel chapter 11. Kasi doon natin ma-discover sino si Uriah. Now, i-request ko ulit si Loren para iba naman yung boses. Pakibasa itong slide na ito. It happened in the spring of the year at the time when kings go out to battle, that David sent Joab and his servants with him, and all Israel, and they destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. Then it Okay, happened. pause. It was spring. And springtime is war time. Okay? Kasi mahirap makipaglaban sa ibang kingdoms na winter. Baka hindi ka mamatay sa gera, mamatay ka sa winter. So springtime is war time. Ito na yung sinasabi kanina ni Lawrence, no? There's a time for everything. And sa Ecclesiastes, sinabi, there's a time for war, there's a time for peace. And war time is during springtime, after ng winter. Si David, instead na pumunta sa battlefield, ang pinadala niya lang yung mga commander niya, soldiers niya. So, anong nangyari? Instead na nasa battlefield siya, nagstay siya sa balcony ng palace, which is the start of his downfall. Ano ba nangyari sa verse 2? Oh, basahin ni Lawrence to ha. Ano nangyari? Instead na pupunta siya ng battlefield, nagstay si David, si King David, hindi niya sinamahan ng mga soldiers na, nagstay siya sa balcony of his palace. What happened? Verse 2. Then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. And so David sent and inquired about the woman. Someone said, "Is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?" Then David sent messengers and took her, and she came to him, and he lay with her, for she was cleansed from her impurity. He returned to her house, and the woman conceived. He sent, told David, said, "I am with child." Okay, stop there. Si Bathsheba, asawa ni Uriah na hindi Israelite. He is an Hittite. Now, naglakas ng loob si David na magkaroon ng sexual relationship sa kay Bathsheba na kahit merong asawang iba. Eh walang magawa si Bathsheba kasi hari ang nagpatawag sa kanya. And pero wag nating sisihin si David or si Bathsheba lang. It takes two to tango. Sa problema sa mag-asawa, usually dalawa ang may problema, hindi lang yung isa. Okay? It takes two to tango. And also, it takes two to tango to heal that. I mean, to experience changes in our marriage, it should be both sides, husband and wife, to work it out by the grace of God. But hindi ba kayo nagtataka si David, hindi while natutulog sa gabi, nabangon, bumangon. At timing, may naliligo sa ilalim. At bakit din naman sa part ng babae, maliligo ka, wala kang CR, I mean, wala ka man lang palikuran, tawag sa Tagalog yung CR. So, hindi ka man lang nagtago sa ibang place na pwede kang maligo, hubot-hubad. Ano nangyari? So, both of them have this, but again, David has the decision not to touch Bathsheba. Kaso, ginamit niya ang power niya bilang king to covet other people's wife. Naintindihan niyo? So, inagaw niya ang wife ni Uriah. At ang verse 4, after ni
ni Bathsheba mag-purification, ang tawag dito kasi Loren, sa ibang version, clear talaga. After ng menstrual period niya or menstruation niya, naligo siya. Yun kasi ang ritual para ma-cleanse siya sa kanyang isolate, and after ng menstruation mo, maligo ka. Okay? So, timing din, na wala na siyang menstruation, nakaligo na siya. Okay? Anong nangyari? Si David ay inabuso si Bathsheba. Okay. Now, what happened? Dahil nagbunga ang kanilang pagsasama, sa verse 5, after ilang months, nalaman ni Bathsheba na hindi na siya dinatnan, nagpadala na mensahe, I am with child. Nagdadalang tao ako. So what happened here? Si David, siyempre, gumawa ng kaparaanan para hindi siya mabuko. Pinauwi niya si Uriah from war, battlefield, sa gera. Sabi niya kay Joab, pauwiin mo yung tao mo at pauwiin mo sa asawa niya. Sa verse 7, when Uriah had come to him, David asked how Joab was doing, how the people or the soldiers were doing, kamusta yung gera, paano nag-prosper ang gera. And David said to Uriah, go down to your house, wash your feet, at pinadalhan niya pa ng pagkain. Grabe oh. Uriah departed from the king's house and a gift of food, marami yan, from the king, followed Uriah. Wow, grabe. Grabing favor ang binigay. Pinauwi sa bahay, may food pang sumusunod sa kanya. But Uriah slept at the door of the king's house. Hindi siya umuwi ng bahay. Kasama ng mga servants ni David, King David, doon siya natulog, doon siya kumain, and hindi siya nakauwi. So sabi ni David sa verse 10, bakit hindi ka umuwi? Diba? You came from a long journey. Nakakapagod yung gera. Nag-travel ka pa uwi. Tapos hindi ka man lang umuwi ng bahay nyo. Dapat umuwi ka para si Uriah at si Bathsheba mag-love making at hindi mabuko ni Uriah na ang bata galing kay David. Naintindihan niyo? Gusto ni David takpan ang kanyang kasinungalingan at ang kanyang abusong ginawa kay Bathsheba ng isa pang kasinungalingan. Sometimes ang tao, may ginawa na ngang mali, gagawa pa ng isang mali para takpan yung isang mali. Mas lalong lumalaki. So sa 11, sabi niya ni Uriah, hindi pwedeng magpahinga ako, hindi pwedeng pupunta ako sa asawa ko. Nandun yung Ark of the Covenant. Di ba? Alam na yung Ark of the Covenant, yung box, yun yung representation of God's presence na hindi dapat makuha ng enemy kasi magagalit si Lord pag nakuha yon. Kung sa chest pa, yung Ark of the Covenant, yung reyna, ay yung hari. Hindi dapat matouch ng kalaban yung hari. So, ang Ark of the Covenant, yung box na yon representing the presence of God, nandun. Sabi niya, nandun yung Ark of the Covenant. Nandun yung mga Israel soldiers. Nandun yung mga taga-Judah that are dwelling in tents. And my Lord, ang commander kong si Joab and ang kanyang servants, nandun lang sa open field. Wala nga silang matulugan. Tapos ako, uwi ako sa bahay ko, kakain, magpakalasing, ganon. And so, hindi pwedeng uuwi ako ng bahay and lie midway at matulog kasama yung asawa ko. Hindi ko gagawin yun. So dito, dinisobey niya si David kasi mali nga naman ang ginawa ni David. Sa kasalsagan ng gera, gusto niyang pauwiin si Uriah para pagtakpan ang kanyang ginawang kasalanan. Okay, intindihan niyo kung gaano kalalim yung nangyari kay Uriah? Then David said to Uriah, wait here today also, and tomorrow I will let you depart. Sige, alisin na kita bukas. Dito ka muna, wait ka lang dito. So Uriah remained in Jerusalem that day and the next. Now when David called him, pinakain siya, pinalasing siya ni David, at hanggang nalasing siya, that evening, hindi na naman siya nakauwi kasi doon siya natulog kasama ng servants ni David doon lang sa palasyo for sure at di siya nakauwi ng bahay.
Sa verse 13 yan. Verse 14, in the morning, it happened that David wrote a letter. Kasi hindi umubra yung dalawang beses na pinauwi siya ni David, si David, nilagay niya na yung solusyon sa kanyang kamay. Sumulat siya ng letter sa kanyang commander na si Joab at sinabi, ilagay nyo, sa verse 15, ilagay nyo si Uriah sa forefront ng hottest battle, sa pinaka-init, sa front line. Ilagay nyo siya and retreat kayo, umatras kayo. Para ano? Mamatay si Uriah sa battle. Diba ang saklap? Ang saklap ng sinulat ng hari. Ang saklap ng command. Tapos, that he may be struck down and die. So it was while Joab besieged the city that he assigned Uriah to a place where he knew there were valiant men. Then the men of the city came out and fought with Joab, and some of the people of the servants of David fell, and Uriah the Hittite died also. Now, take note, yung letter na sinulat ni David na ilagay si Uriah sa front lines, silyado yan, sealed yan, at pinadala niya kay Uriah, bigay kay Joab. Si Joab ang magsasagawa sa planong hindi maganda ni David. Nagplano sila, attempted murder, which is natuloy talaga. So, isipin mo, ikaw si Uriah, yung letter na dala-dala mo is your death sentence. Hindi mo alam, tungkol pala yon sa'yo. Ang saklap, di ba? This is a tragedy. This is a tragedy on the part of Uriah. Then Joab sent and told David lahat ng nangyari sa war. Sabi niya sa messenger, sabihin mo sa verse 18, when you have finished telling the matters of the war to the king, if it happens that the king's wrath, magalit siya, tataas yung kanyang galit, at tatanungin ka, why did you approach the city so near? And did you not know that there would be shoot from the wall, yung mga arrows? Hindi nyo ba alam na may arrow sa wall? So baka yan ang tanong ni David. Kunwari inosente si Joab. Kunwari hindi niya alam ang plano ni David. So, why did you go near the wall? Then you shall say doon sa dulo, sa verse 21, your servant Uriah the Hittite is dead. Yun ang password. Grabing plano, no? Akala ni David, yung crime niya magiging perfect crime na hindi malalaman. Pero later, siyempre, kinonfront siya ng isang prophet na pinadala ni Lord at sinabi, David, may ginawa kang mali. Hindi niya pa inamin yan eh. Hindi niya pa inamin. Pinagtakpan niya pa yan. So the messenger went and came to told the David what happened. No? And dito na tayo sa verse 26. When the wife of Uriah, which is si Bathsheba, nung nalaman niya that her husband was dead, she mourned for her husband. And when her mourning was over, David sent and brought her to his house. At dahil patay na si Uriah, she became his wife and bore him a son. Ang pangit, di ba? Dahil nabiyuda na si Bathsheba, kinuha na siyang wife ni David at nanganak na siya after 9 months. But, tingnan nyo, yung font na bold letters, but the thing that David had done displeased the Lord. Hindi natuwa si Lord sa ginawa ni David. Ang ending, to make the story short, namatay din yung bunga ng kanilang, anong tawag dito? Infidelity. No? Hindi sila loyal. Unang-una sa Panginoon, at si David naging traidor sa kanyang soldier na si Uriah. So what can we learn from here? So yun na nga, kinonfronta si David ng isang prophet, kaya siya nakasulat ng Psalm 51 at sinabi doon sa 10, Psalm 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Lord, linisin mo ang heart ko at i-renew mo ang steadfast spirit within me. Spirit na willing na mag-obey from this time on. Mag-o-obey na ako. Do not cast me from your presence. Huwag mo akong pabayaan, Lord. Do not take your Holy Spirit from me. Di ba? Yun ang pinaka malungkot na Christmas eh.
Oh, mas malungkot pa yon kung wala kang girlfriend sa December at sabi mo malamig ang simoy ng hangin, mas nakakalungkot kung ang Holy Spirit ni Lord wala sa iyo. That's why sabi ni David sa verse 11, do not take your Holy Spirit from me, O God. Restore to me, verse 12, the joy of your salvation. Di ba? Pag nasumpungan mo ang kaligtasan ng Diyos, grabe yung joy mo. Pero pag nagkasala ka, like what David did, wala kang joy. Kahit ilang Christmas party pa yung atinan mo, walang joy sa puso ng taong walang spirito ng Diyos, walang Holy Spirit sa buhay, walang salvation sa puso. Walang joy doon. Sa mga believers naman na meron ng salvation, sometimes ligtas ka, pero nagkasala ka, walang joy. Walang fruit of the Spirit, which is joy. So sabi niya, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Hindi ko po kaya na wala yung spirito mo, Panginoon, sa akin. Then, sa verse 13, kung makaka-recover na siya, sabi niya, then I will teach sinners, I will teach transgressors your ways. Yung kalooban mo, yung words mo, so that sinners will turn back to you. Nag-promise siya kay God, Lord, pag naka-recover na ako sa kasalanan to, pag pinatawad mo ako, tatalikuran ko ang kasalanan ko, Lord. I will repent from my sins, Lord. Tutulungan ko rin ang iba makabalik loob sa iyo. Ang ganda ng promise ni David, di ba? Ang galing, no? So, basahin nyo na lang yung 14 hanggang baba, kasi importante din yan eh. Tingnan nyo sa verse, ah, ito, 14. Deliver me from the guilt of bloodshed. Nakapatay ako ng tao. Oh God, you who are my God, you who are God, my Savior, and my tongue will sing your righteousness. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. Ito pa, tingnan nyo, verse 16. You do not delight in sacrifice. Hindi ka nasisiyahan, hindi ka masaya sa mga sacrifice, sa mga offerings. Basta merong kasalanan tayo sa Panginoon, hindi siya masaya sa binibigay mo, sa ginagawa mong sacrifice. Or, I would bring it, you do not take pleasure in burnt offerings. Bakit? Pag hindi tayo nagrepent, sayang lang yung offering mo, sayang yung sakripisyo mo sa Panginoon, yung pa-serve ka pa dyan sa church, pero hindi ka pa rin nagre-repent sa kasalanan mo, hindi natutuwa si Lord. Tingnan nyo sa verse 17, my sacrifice, O God, is a broken spirit. Nagre-repent na po ako sa kasalanan ko. Yun po ang sacrifice ko. A broken and contrite heart, you, God, will not despise. Hindi mo hihindian. Pero kung nag-sacrifice tayo ng mga offerings, nagbigay tayo sa Panginoon, nag-serve tayo sa ministry, sa church, pero kung di tayo contrite heart, hindi broken ang ating heart, hindi nag-repent sa kasalanan, hindi masaya si Lord dyan. Now, number 1, what can we learn from here? Kailangan nating mabasa kasi yung history, no? Ito yon. We can learn in the life of Uriah and David when David committed sinful acts against God. We can reflect that Christmas is about repentance. True meaning of Christmas is about repentance. That's why sinabi ni David, create in me a pure heart, O God. Alam mo, kahit na kumpleto mo pa yung simbang gabi, kung hindi ka nagrepent sa kasalanan mo, walang tunay na diwa ng Pasko. Kahit palagi ka pa mag-attend sa simbang gabi every day, madaling araw, at nakuha mo yung pinagpipray mo, di ba may wish yan? Para matupad, kumpletuhin daw. Makuha mo man ang wish mo, makumpleto mo man ang simbang gabi, kung walang repentance sa puso mo, hindi masaya ang Diyos sa'yo. Kailangan natin ng repentance. Kasi ito yung nagpapabigat sa puso natin. Alam niyo ba yan? Lalo na pag Kristiyano ka. Kung hindi ka Kristiyano, yung kasalanan, normal lang yan sa'yo. Na hindi ka nagigilty, di ba? Pero pag Kristiyano ka na, every time you commit sin, hindi na maganda yung puso mo. Talagang nagigilty ka because the Holy Spirit is convicting you that something is wrong. Okay. So repentance is very important. Kasi sabi din ng isang verse sa Psalm 147 verse 3,
He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Sino daw ang makaheal sa atin? Si Lord. At anong uunahin niyang heal? Yung ating puso. Yung sugatan nating puso. And usually, tayo rin ang nagsusugat sa puso natin every time we sin against God. Every time we lie about God. Every time we do sinful act and cover it up with another sin and cover it up with another sin. Di ba? Ganun ang nangyari kay David. Kinover up niya lahat ng kasalanan niya, ng maraming kasalanan. Nung tumingin pa lang siya lastfully kay Bathsheba, number 1 na yon. Nung hindi nga siya pumunta sa gera number 2. Kasalanan din yun. Dapat nandun din siya sa gera, di ba? So, sabihin na natin, yung last of the eyes, yun. Then, nag-sexual relationship pa siya kay Bathsheba. Naging infidel siya, no? Infidel, naging hindi siya loyal sa kanyang soldier na loyal sa kanya. At nagsinungaling siya, pinauwi niya pa ng 2 beses si Uriah. Nagsulat siya kay Joab, hindi umubra yung kanyang kasinungalingan. At pinapatay niya si Uriah sa battle. Grabe, no? Again, without repentance, ang ating puso sobrang bigat. Hindi natin maintindihan, minsan lumalabas sa ating physical health. Nagkakaroon ng insomnia, nagigising ka sa gabi, diba? Lumalabas sa cholesterol mo. Kasi yung heart mo, pag mabigat at hindi na-heal ni God, yun yung nagpapabigat. At nagtataka ka, bakit hindi normal yung laboratory mo, pero yung doktor, nagtataka, ano mo problema sa'yo? Ba't di ka makatulog? Mga ganon, di ba? So, anong problema sa'yo? Parang grabe yung guilt sa buhay mo. No? It's because only God can heal us. And sabi ng isang tao, i-quote ko lang siya, all healing is first a healing of the heart. Hindi ma-heal ang marriage mo, hindi ma-heal ang spiritual life mo, hindi ma-heal ang problema mo sa pamilya, hindi ma-heal ang problema mo sa bisyo kung hindi na-heal ang puso mo ng Panginoon natin. All your problem is rooted from a broken heart. And the Lord should heal your heart first so that other problems will be healed. Napansin nyo, every time na may papagalingin si Jesus sa gospel, uunahin niya, daughter, your sins are forgiven. Bakit inuuna niya yung forgiveness of the sin? Because ang dinidil ni Lord ang heart muna bago yung katawan, yung sakit. Ganon din sa atin. Gusto mong makarecover? Recovery yung topic tonight eh. It will start with your heart. It's a heart matter of the heart. Sabi nga, it's a matter of the heart. Kahit yung taong hindi man papasalamat masyado, eh may problema din yun sa puso. At meron akong pinost minsan, na quote ko lang din, na sabi ng isang post, hindi yan about talking about your blessing. It's about how you use your blessing. Yun ang tunay na thankful heart or grateful heart. Hindi lang yung thank you Lord, thank you Lord. Paano mo ginagamit yung blessings mo? Doon makikita talaga kung thankful ka nga sa Panginoon. Okay? So, number 2. Kanina, repentance. Number 2, ano pang kailangan natin? Renewal. Gaano ba kahalaga yung renewal? Based yan sa Psalm 51:12. Restore unto me the joy of your salvation. Panginoon, i-restore mo ang kagalakan ng iyong kaligtasan sa akin. And renew a right spirit within me. Yung tamang spirito, yung spiritong aligned sa Holy Spirit. Yung spirito na nag-repent. Repentance, renewal. I can give you an example of renewal. Ano bang renewal? Nakakita na ba kayo ng puno ng saging? Pag pinutol mo, after ilang araw, anong tutubo? May tutubo sa gitna. Yung puno ng saging, putulin mo sa gitna, tutubo sa gitna yung parang, hindi ko rin alam anong tawag doon. Pero, yun ang ibig sabihin ng renewal. May bagong sumisibol. Kung sa grape pa, yung grape na kinakain nating fruit,
para dumami yung fruits niyan or yung branches, pag hindi namumunga, ipuputulin, iprune yun. At dahil magkakaroon ng bagong mga branches or twigs, nagkakaroon ng buds, at pag nagbabudding na yon, budding, nagkakaroon na yon ng mga maraming ah, mamaya magiging fruit na yon. Maraming fruit pa ang lalabas pag merong renewal. May pinuputol si Lord. Magkakaroon ng renewal. Lahat ng plants, yan ang example ng renewal. Pag pinutol mo, tutubo. Yung butiki, yung lizard sa bahay nyo, putulin mo yung buntot, tutubo rin yon. Renewal tawag doon. Okay? Yung yung snake, pag nag-change ng skin, renewal din yun. Yung kuko, pag pinutol mo yung kuko mo, tutubo rin yun. So yun yung renewal. Kailangan natin yun. Hindi tayo makamove on sa life natin, hindi tayo makarecover sa marriage natin, sa spiritual growth natin, pag walang repentance. Repentance muna so we can experience renewal. Pag hindi ka nag-renew ng license mo sa LTO, palagi kang takot. Tama ba, Loren? Takot ka, baka magkaroon ng checkpoint. Ganon din sa buhay na walang renewal. Palagi kang takot. Ang dami mong fear sa buhay. Takot ka sa future. Takot ka sa present. Hinahunt ka pa rin ng past. Wala ka nang pupuntahan, puro lang takot. Ang dami mong trust issues. Hindi ka makabigay ng full trust mo sa isang tao kasi wala ka ring trust sa Panginoon. Di ba? Ang taong walang renewal, parang driver na nagda-drive na walang license. Hindi naka-renew. Palaging takot. Baka may LTO, baka may checkpoint. Kala mo may LTO sa dulo. Ambulance lang pala. Yun yung buhay na hindi na-renew ng Panginoon. Palaging takot at hindi namumunga. So, importante ang renewal kasi may mga verses akong i-quote dito. Bakit may renewal talaga sa spiritual life natin? It's because sinabi ng mga verses dito sa Titus 3:5, He saved us not on the basis of deeds. Hindi ka naligtas dahil magaling kang gumawa dahil sa kagagawan mo. Okay? Which have not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, sa awa lang ng Diyos, kaya ka naligtas. And by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Nire-renew tayo ng Holy Spirit. Walang makaka-renew sa atin, kundi ang Holy Spirit lang. Colossians 3:10, and have put on the new self. Ang buhay natin kay Jesus, dapat sinusuot natin na parang damit. Put on the new self, who is being renewed to a true knowledge. Anong knowledge ito? According to the image of the one who created him. The more you know about God, the more you know about your Creator, nare-renew ka. Knowledge. Yun yung true knowledge. Kinikilala mo siya at pinapakilala ni Lord ang sarili niya sa iyo. Romans 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag nang gumaya sa mundo. Huwag mag-go with the flow sa pattern ng mundo. Iba yung mundo, iba ka na bilang anak ng Diyos. So dapat ma-renew yung mind mo. Ma-transform, ma-renew. So that, anong mangyari? You may prove the will of God. Malaman mo ang will of God, which is good, acceptable, and perfect. Malalaman lang pala natin ang kalooban ni Lord sa buhay natin, kahit ano pa yan, sa marriage, sa pagpili ng partner, sa pagpili ng negosyo. Lahat yan malalaman mo if your mind is renewed. Excuse me. So yan ang sinasabi ko. Kailangan, based sa Bible, ang Holy Spirit i-renew tayo. Pero mangyayari yan pag nag-repent tayo. Kaya sabi sa Romans 8:9, you however, sabi ng writer sa mga believers doon sa Rome, kayo, dahil kayo ay anak na ng Diyos, you are not in the realm of the flesh. Hindi na kayo namumuhay sa tawag ng laman, sa flesh. Datapwat, you are in the realm of the Spirit. Realm of the Spirit. Doon na tayo namumuhay sa Espiritu ng Diyos.
And if anyone does not have the Spirit of Christ, kung wala sa iyo ang Spirito ni Kristo, you do not belong to Christ. Na hindi ka na belong kay God dahil nagsisimba ka lang. You should accept and believe in Jesus Christ. And the Spirit of God will be upon you. So nagiging anak ka ng Diyos dahil sa presensya ng Diyos sa iyo. Kaya sinabi sa 1 John 5:12, He who has the Son, kung meron kang anak ng Diyos, si Jesus sa buhay mo, you have life. But he who does not have the Son of God does not have life. Wala kang eternal life. Anong klaseng life? Wala kang life eternal kung wala ang si Kristo sa buhay mo. That's why we need Jesus Christ for our salvation and renewal. And lastly, recovery. Recovery. Sinabi sa Psalm 51:13, sabi dito ni David, nag-promise siya kay God, kung ako'y makaka-recover sa pagkakasala ko at papatawarin mo ako, Panginoon, as I repent from my sin, then, sabi niya, I will teach sinners, I will teach transgressors your ways. Tuturuan ko sila ng kalooban mo. Tuturuan ko sila ng salita mo so that sila rin makabalik loob sa iyo. Mag-repent din sila sa kanilang ginawang kasalanan. So, ito yon. Ang tanong ko ngayon, paano mo malalaman na ang tao na-recover na? Paano mo malalaman na ang tao nagre-recover na? Or nagbagong buhay na sa Panginoon? Ito yon. Katulad ni David, tinuturuan mo rin yung iba ng salita ng Diyos. Ginaguide mo rin yung iba, dinidisciple mo rin ng iba na bumalik sa Panginoon. Yun yung totoong recovery. Hindi lang yun na, sa tingin ko, Pastor, recovered na ako kasi nagsisimba na ako eh. Hindi yon. Pastor, kasi noon di ako nagpipray na ako ngayon. Hindi yon. Recovery is like David, after niya ma-fall, nag-rebound siya by the grace of God, nakabawi, at tinutulungan ng iba makabalik loob sa Panginoon. Sabi niya, I will teach sinners your ways. I will teach sinners your word, your ways, your will. Ang galing, no? Ang totoong Kristiyano na masasabi nating pinatawad ni Lord, nag-repent sa kasalanan, naka-experience ng renewal at recovery, itong taong to ay makikitaan na tumutulong or nag-a-assist ng iba makabalik sa Diyos. Ibig sabihin, nagdi-disciple siya ng ibang Kristiyano. Nag-share siya ng gospel sa mga unbelievers. Yun ang totoong naka-recover na sa kanilang old life. So, repentance, recovery, renewal recovery. Ang taong naka-recover, panggagalingan ng gracious words. Ang gracious words, galing yan sa Panginoon. Galing yan sa salita ng Diyos. And ang maganda dyan, gracious words are a honeycomb. Parang honeycomb. Parang ano siya, honey, yung matamis, galing sa mga bees, di ba? Ang word of God daw ay gracious words, is they are sweet to the soul and healing to the bones. Ang taong totoong naka-recover na sa kanyang dating gawi, binago na ni Jesus Christ, ay ang taong panay ang salita ng Word of God, na totoong Word of God talaga, may gracious words na lumalabas sa kanyang bunganga, makikita sa kanyang galaw na ina-apply niya ang words of God, at yung mga nakikinig, nagkakaroon ng healing sa kanilang buhay. Ginagamit siya ni Lord na yung ibang makarecover din at magkaroon ng healing. Naintindihan niyo? Nakakita na ba kayo ng Kristiyano siya, kuno? Kristiyano, kuno? Pero every time na lang magkwento sa'yo, parang puro na lang negative. Parang hindi ka natutulungan makarecover. Parang every time nakasama mo siya, Kristiyano daw siya, pero hindi gracious words yung lumalabas. Parang mas lalo ka pang nadadown. No? I'm not saying na lahat ng bukang bibig mo ay positive words lang because hindi ako naniniwala sa positive words. Gracious words, naniniwala ako. Na every time you open your mouth, every time you relate with other people, they see Jesus in you,
They experience the grace of God in you. They experience healing through you. Jesus is the healer, but Jesus is using your life to become a channel of healing, a channel of gracious words, a channel of wisdom, a channel of enlightenment to others. Yun yung totoong recovery. Nagiging recovery ka rin sa iba. Nagiging channel of recovery ka or nagiging avenue of recovery ka sa ibang tao. And sabi ni Francis kung kilala niyo siya, palagi siya nagpo-post sa Facebook, there's an often overlooked part of success equation. Akala ng iba ang success is about achieving your goals. Pero sabi niya, it's about how much you grow in the process. Ang totoong success is you're growing in the process. Hindi lang yung na-achieve mo na yung goal mo. Accomplishments mean little, walang silbi ang accomplishment mo if they come at the cost of your character, if success leaves you unchanged, walang nagbago sa'yo, or worse, success diminishes your integrity. It's not really success at all. Kung nakuha mo yung success because of your dishonesty, na tinapakan mo yung ibang tao, hindi ka true, liar ka, ginagawa mo mga dirty tactics just to gain success, sabi ni Francis Kong, it's not success at all. Because true success is you're growing in the process. Nagbabago ka at mas lalo kang nag-grow as a Christian at mas lalo kang nagiging malapit sa Panginoon. Meaning, true success includes transformation, change, growth, repentance, wholeness, renewal, recovery, etc. Yun yung totoong success. May pagbabago, may growth. So, Christmas becomes more joyful and meaningful when there is repentance, renewal, and recovery. Yun ang totoong diwa ng Christmas. Nagkakaroon tayo ng repentance sa ating mga kasalanan against God and against people. Nagkakaroon tayo ng renewal, binabago tayo ng Panginoong Jesus. And as we continue to read His Word and apply His truth, ang kanyang command, sa kanyang salita, we experience recovery, and later, we too teach others to go back to Christ, to repent from their sins, and also magbalik loob sa Panginoon. Ginagamit tayo ni Lord na magiging recovery din sa iba. So yun ang totoong Christmas. Repentance, renewal, recovery, happening daily, hindi lang during December. Happening daily ito, ang repentance, ang renewal at recovery. In the power of the Holy Spirit. Hindi mo to kagagawan. Hindi to dahil magaling ka magsimba or magaling ka magpray. Now, ito yung mga last reflection for us. If repentance is vital for our growth as people of God, as children of God, what happens when we repent? Ano ba talaga mga nangyayari pag nag-repent tayo? You can reflect about it. Pag hindi tayo nag-repent, ang bigat ng ating heart. Di ba? Pwede nating pikein, pasimba-simba tayo, pa-Bible study tayo, pero hindi tayo nag-repent, anong nangyayari? Ang bigat. Number 2, renewal happens when we abide with the presence of the Holy Spirit kasi ang Holy Spirit ang magre-renew sa atin eh. So what happens naman if we rely on our own effort, on our own self-righteousness, trying to experience renewal? Magkakaroon ba talaga ng renewal kung wala tayong tulong sa Holy Spirit? Hindi tayo humingi ng tulong sa Holy Spirit? And last, recovery comes from Jesus Christ. Siya ang healer natin. Siya yung magiging source ng recovery at healing natin. But, ang tanong, what true recovery looks like? Tinanong ko na kanina yan. Ano ba ang totoong recovery? Ang totoong recovery ay yung taong nagiging healing din siya, channel of healing sa iba, channel of recovery sa iba. Yung mga nanghihina sa faith, napapalakas dahil sa buhay mo. Dahil kasama ka, mas na-inspire silang mag-follow kay Jesus. Yun yung totoong naka-recover ka. Okay? Recovery is not about, nakuha ko na yung goal ko, nakuha ko na yung pinag-pray ko, dumating na yung hinihintay ko. Hindi yung recovery. Mga incidentals lang yan, temporary things yan. Ang totoong recovery, you are making disciples and you're helping people recover in their faith.
At sa mga walang faith, you're helping people to experience the saving grace of Jesus Christ. That's real Christmas. Repentance, renewal, and recovery. God bless you all. Grabe yan. Yun, no? Talaga namang nakaka-bless, no? Na ito yung topic natin. Grabe, unang linggo pa lang. Sobrang ganda na. Pero anyway, grabe, I really appreciate, no? Mga gantong remind. Kasi, clearly naman, pero talagang may iba't ibang revelations. Kaya, ang galing eh. Kaya talagang never miss the chance, no? Na talagang every time na hindi pwedeng, ay, okay na, narinig ko na yan eh. O, nabasa ko na yung verse na yan. So, sobrang ganda. Ako, mga takeaways ko, no? Yung unang sinabi pa lang ni Pastor, no? Yung it's the issue of the heart. Diba? It's matter of the heart. Na kaya nga ako, I always pray every day, no? Pagkagising mo pa lang, Lord, please renew my heart. No, always renew your heart. Diba? Kasi, yun talaga eh. Every time na may mga pinagdadaanan ka, may mga deal ka, baggages, situations, challenges, even nga blessing eh. Dapat pinagpipray mo pa din eh. Kasi bakit? Tama talaga yung sinabi ni Paz, no? Ako, nakita ko lang din sa Facebook na you pray that you will handle the blessing. That parang, Lord, I pray also, no, na guide mo ko once na receive ko na yung blessing. Diba? Or kung pag nakuha ko na yung Kasi, alam mo yun, minsan pag nasagot na yung prayer mo, ano ka na, busy ka na. Hindi ka na makausap. No, hindi ka na, alam mo yun, nalimutan mo na si Lord. Diba? Kumbaga, nung, baliktaran lang din yung mga taong, ay Lord, thank you so much. Nandito na yung blessing. Pag may challenges, magpe-pray din naman. Pero yung iba naman, nakuha na, ay grabe, wala na akong problem. Ay grabe, answered prayer. Ayun, nalilimutan naman. So, may parehas eh. May taong nagpapasalamat talaga, grateful. May tao naman nakakalimot. 'Di ba? Kaya, talaga you pray that you will handle the blessing. Galing nga eh. Kasi sobrang ganda nung remind. Kanina nga sa preaching past, si David din eh. Nakaka-bless lang kasi doon naman is about sa heart ni David. Kung gaano naman siya ka-grateful God. 'Di ba? Na in application today, kung nabe-bless tayo kasi mostly ayan na, 'di ba? Yan. Nakuha mo na yung 13th month pay mo. Baka naman, yay, nakumpleto mo yung simbang gabi, may iwi-wish ka. Hindi ganoon 'yun, no? Ano ginagawa mong genie si Lord? 'Di ba? Hindi po genie si Lord. Anyway, kapag nabe-bless tayo, 'di ba? Yan, mostly one time lang, once a year lang nakuha bonus o baka nakabenta ka ng, 'di ba? So, kasi imaginein mo, what if every month ka nagki-Christmas? Ano kayang attitude mo? 'Di ba? Monthly, nakakakuha ka nung 13th month pay. O di hindi na 13th month 'yun. Anyway, imagine mo lang if every month nakukuha mo yung Christmas bonus mo. Ano kayang ugali mo? Sabihin mo, ay grabe, masasagot na lahat ng bills ko, mabibili ko yung gusto ko and everything. Pero, ang pagpaulit-ulit, alam mo nangyayari din to, especially sa mga ayan, we have mentors. Gag-guide ka. Ayan, teacher na lang sa eskwelahan. Lagi mo siya nakikita, may advisor ka. Ayan nga, may mentor ka, may be a spiritual advisor, pastor, or meron kang business mentor na lagi mong tinatanungan, na nag-guide sa'yo. 'Di ba? So, ang tawag doon, kapag lagi mo kausap, lalo na dito sa business natin, libre. Libre ang mentoring eh. No? Anytime pwede magpa-coach. So, ang tawag doon, nagiging familiar. 'Di ba? Masyado tayong familiar. So, kasi nasanay tayo na nandyan naman siya lagi. One chat away, one call away. No? Na ito daw yung nangyayari. Na if you're familiar or familiarity over something, it makes our hearts less appreciative. Di ba? Pag lagi mo nakukuha. Kaya nga sabi ko yung pinaka-best example nila, what if nakukuha mo yung Christmas bonus mo every month?
Diba? Most likely, nalimutan mo na rin si Lord. Kasi sabi mo, nasasagot yung bills mo. Sabi mo, mabibili mo yung gusto mo. So most likely, di mo na pinagpe-pray. Na Lord, itawid mo ako sa sitwasyon na to. Lord, diba? Yung ganon. And sabi rin doon, familiarity over something hinders us to be grateful every single day. Grabe, no? Kaya nga, grabe ako, talagang tinamaan ako. I really pray. No? That's my encouragement also to everyone na renewal of heart. Wag natin i-take for granted yung mga bagay that we have. No? Just like ano lang yan going to church every Sunday. No? I pray na sana yung pagpunta mo ng church every Sunday is not just a routine. Diba? Na you go there because, again, it's an issue of the heart. You go there kasi gusto mo. You go there because you have a commitment. And I hope and I pray also that your commitment, our commitment, sama ko, will not be reduced to obligation. No? Commitment, hindi siya obligasyon, hindi ka pinipilit, or hindi siya dahil religion. Di ba? But to have the heart of intentionality. No? To be intentional. Intentionally seek Him and have that relationship with Jesus. Di ba? So, sobrang gandang reminder. Kasi ano rin to Lordship issue din to Di ba? Sabi nga, if you're not Lord of all, then you're not Lord at all. Di ba? Ayun, grabe. So, nakabless. I believe may gusto mag-share. Sino gusto mag-share? Ayan. Meron ba gusto mag-share ng kanilang takeaways? And kung kayo, na-bless din kayo, you can also comment there kung ano yung takeaways nyo, no? Ayan. Meron ba? Meron? Ayan. Wala? Okay. Sige. And don't go muna kasi we will have our... Hello po. Ayan na. Ayan. Hello, Pastor. Na-miss po kita. Hello, Jello. Yes. Hello. Merry Pastor, thank you so Christmas. much. Opo. Gets yun na, Pastor. Opo. Sobrang blessed ako, Pastor. And sobrang relevant nung topic tonight. Mas na-validate kasi, Pastor, galing ako ng camp ng church. And pinag-usapan po namin yung postmodernism. So, talaga, Pastor, grabe talaga. Itatrap ka talaga ni Satan. Yun talaga yung totoo. Na kapag talaga, malapit na si Lord, talaga itatrap ka niya. Itatrap ka niya na itatrap para yung sinanagawa mo. Pa-cover siya ng katotohanan. Pero at the end of the day, na kay Lord tayo, totoo, Pastor, sinabi mo, ang laking parte na Holy Spirit sa buhay natin, lalo. So, ano yun, Pastor? After nung kinonfess ko sa inyo, nagpray ako right after kasi alam ko nang natatrap na ako ni Satan. Alam ko nang may ganon. So, kaya I need prayers. And right after that, I all out everything to God. And tapos dun, Pastor, today, thank you, Lord, na-baptize na po yung dalawang sister ko. Na ang tagal, sobrang tagal ko na talaga pong pinag-pray yun kay Lord. And right now, sumunod na. Kaya, nagbubunga, Pastor. And ang ganda lang ng topic talaga namin ng 3 days about postmodernism, ano yung GLO, yung nangyayari ngayon. Na hindi na sila aware, lalo na mga Christian, Pastor, na topic namin doon na kala natin okay lang, pero postmodernism na pala yun. Hindi na about Christ. Hindi na talaga about sa Bible. So, Pastor, salamat sa prayer, recovery. Nasa recovery ako ngayon, Pastor, for His glory. So, more pamawin kay Lord. God bless po. Yun lang, Jello. Abiyarn, thank you so much. And again, sabi nga, don't go, no? Kasi we will have our communion. No? Because it's the first Sunday of the month. And back to you, Pas. Grabe to, no? Praise the Lord sa mga nangyayari sa atin. Naalala nyo last week, we have visitors from Destiny Ministries International. Brother-in-law ko yung nag-connect sa akin sa kanila. And they are supporting one outreach natin. And after pinag-pray nila kami, every outreach, sinamahan niya ako ng team nila. Every outreach, pinag-pray yung mga tao, may mga gumaling.
on the spot. Wow. Outreach natin, ha? Glory to God. May mga gumaling, may mga hindi naman nila alam yung anong pinagdadaan ng tao, pero yung prayer, akma sa kanya. Even yung pinost ko na prophetic art na painting, akma sa akin yon. Nung binigay sa akin yon, binasa nila, umiyak ako actually before the outreach people. And nakita nila na tears of joy yon, na bakit nila nalaman? Ang nag-paint, ibang tao, hindi ko kilala. Yung nag-interpret, ibang tao, hindi ko kilala. Yung nagbabasa, parang si Lord ang kumausap sa akin. Which is good. Anyway, after ng prayer nila, today, alam mo yon, yung parang disyerto na dumating yung ulan. Ganun ang prayer eh. Minsan yung mga tao, yung heart, napakatigang na, dry. Pero yung prayer parang ulan. Today, yung mga pinag-pray nila, nag-decide na magpabaptize. Praise God. So we will have again baptism this coming December 29. Please pray for us. Sana marami pang mag-baptize for the glory of God. Siyempre, pag mag-baptism kami, mag-gather ang outreach centers namin, please pray for provision. Kailangan namin kahit pang pandesal lang sa umaga, baptism, then simpleng kainan sa hapon, kahit boodle fight. Please pray for us now. So, let's go to our communion today. I have here red wine and also plain bread. This symbolizes the body, the broken body of Christ, and also the blood of Jesus Christ. Sabi ni Paul, before we take the communion symbols, yung mga Lord's Supper na cup and the bread, always make sure ang ating heart ay nakarepent sa Panginoon sa mga kasalanan ginawa natin. Because if we always join the Lord's Supper or the communion rites na ang ating puso ay hindi akma sa Panginoon, hindi naka-align, three things mangyayari. Manghina tayo, magkasakit tayo, or pwede tayong mamatay. So this is not a joke. That's why let's ask the Lord first. Lord, sanctify us, purify us, forgive us for all the sins we have committed in our minds, in our hearts, in our actions, in our words. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Make us worthy in joining you now and remembering your death, your sacrifices on the cross, and the salvation you have given us through your death. Panginoon, make us worthy, and we glorify you in this Lord's Supper. In Jesus' name, amen. Now, on the night when Jesus was betrayed by Judas, he took the bread, he gave thanks to the Father, and he broke it and gave it to his disciples and said, "This is my body broken for you. Do this in remembrance of me." Always remember, when Jesus' body was broken, it made you whole. It made you healed. It made you pure. So thank you, Lord. By his wounds, we are healed. Let's partake the bread. In the same manner, when Jesus took the cup, he gave thanks to the Father, and he said, "This cup is a symbol of my new covenant, the covenant of my blood. Every time you drink this cup and eat the bread, you remember me." So let us drink the cup, the symbol of Jesus' blood. Let's thank the Lord. Jesus Christ, thank you so much for your body broken for us, for our wholeness, for our healing. Thank you for your blood shed on the cross, for our forgiveness, and for our redemption, for our purification. Lord, salamat sa salvation and sa eternal life na aming na-experience in Jesus. Salamat dahil ang presensya ni Jesus through the Holy Spirit magiging kasama namin para kami ay i-guide at hindi kami matrap sa mga schemes ng enemy at ng demonyo. Lord, I pray today as I release this doxology and benediction sa mga nakikinig ngayon, Lord, let your love always embrace them. The grace of Jesus make them strong in their weakest point.
And in their success, may the Holy Spirit guide them to be humble and to be grateful to God and to use their blessings and success for the glory of God. Lord, may these people who are here in sa Zoom at sa FB Live, pagpalain mo sila, ang kanilang buhay, ang kanilang marriage, ang kanilang negosyo, ang kanilang family. Lord, use them like David to teach others, to teach sinners to repent from their sins, to teach sinners the ways of God, the way of God, the will of God, and for sinners to go back and return to God. Gamitin mo po kami. Lahat kami nagkasala, but salamat, pinatawad mo kami, at yung messed up life namin in the past will be used as a message for today so that people will put their trust also in Jesus Christ. Bless them, Lord. Let your presence, power, provision, protection be upon them and make them a channel of your healing, a channel of your truth and your gospel, a channel of your good news, that even in their actions, in their attitude, people will experience Jesus Christ, will see Jesus Christ, will hear Jesus Christ, and will experience the saving grace of Christ as they preach the gospel, as they share the gospel. Salamat, Panginoon, sa mga tao at sa mga family members at sa mga friends naming nag-commit na ng buhay nila kay Jesus Christ. Salamat at ginamit mo kami para i-assist ang mga taong to know you more and to commit and follow you, Lord. Lord, bless mo silang lahat. I-bless mo itong spiritual gathering na maging pagpapala pa sa maraming tao around the world. All this we ask and pray in the name of Jesus. Amen and amen. Picture muna tayo. Ready. Alright. So much pass. See you. Thank you, Pastor. God bless Thank you. you. J. Mark, Sir Glenn, Rebecca, Joanna, Ma'am Michelle, Lawrence. Thank you so much. God bless.